Narito ang isang bagay na dapat ninyong malaman bago ninyo hawakan ang inyong sarili ngayong gabi. Kung lalampasan ninyo ito, maaaring ninanakawan ninyo ang inyong katawan ng malalim at nakagagaling na tulog na lubos nitong kailangan. Tila kakaiba, ngunit ang pagtap sa tatlong simpleng puntos sa inyong katawan bago ang self-pleasure ay maaaring ang pinakamabisang paraan para sa pagtulog na hindi ninyo pa naririnig. Ako si Dr. Jose Reyes, isang manggagamot na dalubhasa sa pangangalaga ng mga nakatatanda sa loob ng mahigit 30 na taon. Sa panahong iyon, nakatrabaho ko ang libu-libong mga senior na lalaki na tulad ninyo na humaharap sa pagkabalisa, kalungkutan at mga gabing walang tulog. Ang natuklasan ko sa aking trabaho ay isang bagay na kahit ako ay ikinagulat. Nang idagdag ng aking mga senior na pasyente ang isang simpleng tapping routine bago ang self-pleasure, marami ang nagsabing mas mabilis silang nakakatulog, mas mahimbing ang kanilang tulog, at gumigising na may tunay na sigla lahat ng walang gamot. Bakit ito epektibo? Dahil ang mga partikular na puntong ito ay nagtitrigger sa natural na sistema ng pagpapakalma ng katawan, nagpapalakas ng melatonin at nagbabawas ng pagkabalisa habang inihahanda ang inyong isipan para sa isang tahimik at intimate na sandali sa inyong sarili. Sa artikulong ito, ipapakita ko sa inyo kung saan eksakto ang mga puntong iyon, kung paano ito itap ng marahan, at kung paano ito isasama sa isang mindful na masturbation ritual na maaaring magpabago sa anumang natitirang kahihiyan tungo sa malalim na pag-aalaga sa sarili. At bago tayo matapos, ibubunyag ko rin ang pinakakaraniwang pagkakamali na ginagawa ng mga nakatatanda kapag nagbibigay kasiyahan sa kanilang sarili, isang ugali na maaaring tahimik na nagnanakaw ng inyong tulog. Bago tayo magsimula, kung mahalaga sa inyo ang mahimbing na tulog at malusog na pagtanda, siguraduhing mag-subscribe at itap ang notification bell para hindi ninyo makaligtaan ang mga payo na maaaring magpabago ng inyong mga gabi. At kung nakatulong sa inyo ang artikulong ito, i-type ang 1 sa mga komento. Kung hindi, i-type ang 0 para malaman ko kung paano kayo masusuportahan ng mas mahusay. Ngayong nauunawaan na ninyo kung bakit napakahalaga ng simpleng gawaing ito, simulan natin sa unang top point. Ito ay isang lugar na madalas nating nakakaligtaan, ngunit mayroon itong kamangha-manghang kapangyarihan na patahimikin ang isipan at ihanda ang inyong katawan para sa parehong relaxation at pleasure. Top point 1. Ang third eye, ang inyong sentro ng kalma. Mayroong isang lugar sa inyong katawan sa gitna mismo ng inyong mga kilay at bahagyang itaas ng tulay ng inyong ilong na nagtataglay ng isang sinaunang sikreto. Madalas itong tinatawag na third eye at may magandang dahilan. Sa loob ng maraming siglo, alam ng mga manggagamot at albularyo na ang lugar na ito ay malalim na konektado sa kapayapaan, kalinawan at pagtulog. At ang tunay na kamangha-mangha ay nagsisimula ng sumang-ayon dito ang modernong agham. Noong una kong sinimulang gabayan ang aking mga matatandang pasyente sa gawaing ito, ako mismo ay may pag-aalinlangan. Ako ay isang tao na naniniwala sa ebidensya. Ngunit sa paglipas ng mga taon,
nakakita ako ng isang bagay na hindi maikakaila. Ang mga lalaki at babae na nasa kanilang 70s at 80s na hindi makatulog ng higit sa ilang oras ay nagsimulang itap ang lugar na ito gabi-gabi at mayroong nagbago. Hindi na sila nakukulong sa kanilang mga iniisip. Hindi na sila nakahiga ng gising na tensyonado ang katawan at ang isip ay puno ng pagsisisi o takot. Sa halip, nagsimula silang makaramdam ng kalmado ligtas at handa nang magpahinga. Ang pagtap sa puntong ito ay nag-i-stimulate sa bahagi ng inyong utak na responsable sa pag-regulate ng sleep-wake cycle, ang pineal gland. Ang maliit at nakatagong glandulang ito ay gumagawa ng melatonin, ang hormone na nagsasabi sa inyong katawan na oras na para mag-relax. Para sa maraming nakatatanda, bumababa ang natural na antas ng melatonin habang tumatanda, kaya mas mahirap makatulog. Ngunit ang marahang pagpindot sa puntong ito na ginagawa ng may presensya at mabagal na paghinga ay maaaring magpadala ng senyales na hinihintay ng inyong katawan buong araw. Oras na para bumitaw. Madalas kong sabihin sa aking mga pasyente na ituring ang pagtap sa puntong ito na parang isinasara ang isang kabanata ng araw. Habang dinadala ninyo ang inyong mga daliri sa lugar na ito, ipikit ang inyong mga mata. Huminga ng malalim sa ilong at habang nagbubuga ng hangin, simulan ang marahang pagtap. Hindi malakas, sapat lang para makaramdam ng malambot na ritmo. Hindi ninyo sinusubukang pilitin ang anuman. Iniimbitahan ninyo lamang ang inyong isipan na tumahimik. Isipin na ang tensyon sa inyong noo ay natutunaw na parang hamog na nawawala sa bintana. Isipin na ang mga kaisipang nagpapagising sa inyo, mga listahan ng gagawin, mga pagsisisi, mga paano kung ay dahan-dahang tumatabi para magbigay daan sa katahimikan. Isa sa aking mga pasyente, isang byudo na nasa huling bahagi ng kanyang 70s, ay nagsabi sa akin na isang dekada na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Ang mga gamot ay nag-iiwan sa kanya ng pagkahilo at ang pag-meditate ay tila imposible. Ngunit nang simulan niyang itap ang kanyang third eye bago hawakan ang sarili, isang bagay na palagi niyang ginagawa ng pribado at may tahimik na kahihiyan, sinabi niya na ito ang unang pagkakataon sa loob ng maraming taon na naramdaman niyang ang kanyang katawan at isip ay sa wakas ay nagkaisa. Ang pagtap ay nagpakalma sa kanyang isipan at ang marahang self-pleasure ay tumulong sa kanya na muling kumonekta sa isang bagay na mas malalim, isang pakiramdam na buhay pa rin kahit ngayon. Ito ay hindi mahika, ito ay biology. Ngunit ito rin ay higit pa roon, isang uri ng personal na pahintulot na makaramdam ng kapayapaan, na pakawalan ang presyon at pahintulutan ang inyong sarili, anuman ang inyong edad, na makahanap ng ginhawa sa sarili ninyong mga kamay. Bagamat makapangyarihan ang unang puntong ito ng mag-isa, mas nagiging epektibo ito kapag isinama sa susunod na bahagi, isang lugar sa inyong dibdib na direktang nakikipag-usap sa inyong emosyonal na puso. Dito nag-iimbak ang katawan ng stress, pighati at tensyon. Kapag ito'y napakawalan, nagbubukas ito ng pinto sa mas malalim na tulog at mas makabuluhang kasiyahan. Handa na ba kayong tuklasin ito kung narito pa rin kayo at ang mensaheng ito
ay tumatagos sa inyo, i-type ang numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na kasama ko kayo. Ngayon magpatuloy tayo at tuklasin ang pangalawang top point, ang nagpapatahimik sa puso. Continue top point 2. Ang sentro ng dibdib na nagpapakalma ng puso. Matapos mapakalma ang inyong isipan sa pamamagitan ng pagtap sa third eye, may isa pang bahagi ng inyong katawan na tahimik na nag-iipon ng mas maraming tensyon kaysa sa inaakala ng karamihan. Ang gitna ng inyong dibdib, sa pagitan mismo ng inyong mga utong kung saan nagtatagpo ang mga tadyang, ay isang lugar na tinawag kong heart calm zone o sentro ng pagpapakalma ng puso. Ang lugar na ito ay hindi lamang tungkol sa pisikal na puso. Dito nagtitipon at namamalagi ang emosyonal na bigat ng araw ng taon o kahit ng mga dekada, madalas hindi napapansin, ngunit laging nararamdaman. Hinding-hindi ko malilimutan ang isang pag-uusap namin ng pasyenteng nagngangalang Roberto, isang retiradong veterano na nasa kanyang 80s na. Ilang taon nang pumanaw ang kanyang asawa at bagamat abala siya sa maghapon, ang mga gabi ang laging pinakamahirap. Sinabi niya sa akin, "Doc, kaya ko naman ang kalungkutan, pero yung pakiramdam sa dibdib ko, yung masikip at hindi mapakaling bigat, yun ang dahilan kung bakit parang imposible ang pagtulog." Nang gabayan ko siya sa gawaing pagtap sa dibdib, nag-aalinlangan siya. Ngunit pagkatapos lamang ng ilang gabi, tumawag siya sa akin. "Doc," sabi niya, "may bumukas. Hindi lang ako mas nakatulog, naramdaman kong sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag." At iyon mismo ang ginagawa ng puntong ito. Tinutulungan kayo nitong bumitaw, hindi lang sa isipan, kundi pati na rin sa emosyon. Kapag marahan ninyong tinatapik ang inyong dibdib, nagpapadala ito ng nagpapakalmang senyales sa pamamagitan ng vagus nerve na may mahalagang papel sa pagpapatahimik ng buong nervous system. Sa esensya, sinasabi ninyo sa inyong katawan na ligtas na ngayon, ligtas na mag-relax, ligtas na makaramdam, at ligtas na magpahinga. Ito ay lalong epektibo bago ang self-pleasure dahil napakaraming nakatatanda ang nagdadala ng kahihiyan, pighati, o kahit na pagkakasala tungkol sa kanilang nagbabagong katawan at mga pagnanasa. Ang pagtap dito ay nakakatulong na palambutin ang panloob na pagtutol na iyon. Para subukan ito, umupo o humiga ng komportable. Ibukas ang inyong palad at gamit ang patag na bahagi ng inyong mga daliri, simulan ang dahan-dahang pagtap sa gitna ng inyong dibdib. Hindi kailangang idiin ng malakas. Mas mahalaga ang ritmo kaysa sa puwersa. Isipin na ang bawat tapik ay isang malambing na paalala, pinahihintulutan kang makaramdam ng ginhawa. Pinahihintulutan kang magpahinga. Habang nagtatap, huminga ng malalim. Hayaan ang inyong mga balikat na bumaba. Isipin na lumuluwag ang inyong dibdib na para bang hinuhubad ninyo ang isang mabigat na Amerikana na matagal ninyo nang suot. Ang ilan sa aking mga pasyente ay gustong bumulong ng isang bagay na malumanay sa kanilang sarili habang ginagawa ito, mga salitang tulad ng kapayapaan o okay lang ako o kahit ang pangalan ng isang taong minahal nila. Ito ay hindi lamang isang pisikal na gawain,
ito ay isang emosyonal na gawain. Lumilikha ito ng espasyo-espasyo para sa kasiyahan, para sa kaginhawaan, at para sa muling pagkonekta. Dahil ang tunay na pahinga ay hindi lamang tungkol sa pagpapatahimik ng isipan. Ito rin ay tungkol sa pagpapatahimik ng puso. Sinabi sa akin ni Roberto na matapos idagdag ang hakbang na ito, ang masturbasyon ay naging isang ganap na kakaibang bagay. Hindi na ito isang pisikal na pagpapakawala lamang at nagsimulang maging parang isang ritual, isang tahimik na pagkilos ng pangangalaga, isang paraan upang parangalan kung ano pa rin ang kailangan ng kanyang katawan kahit na matapos ang lahat ng mga taon. Sinabi niya na nakatulong ito sa kanya na makatulog hindi lang ng mas mabilis kundi mas malumanay na parang ang buong katawan niya ay sa wakas ay bumibitaw na. Ngunit habang ang sentro ng dibdib ay nagbubukas ng emosyonal na kalma, may isang huling top point na kasing halaga lalo na para sa mga nakatatanda. Matatagpuan ito sa ibaba lamang ng pusod at ito ay malalim na konektado sa enerhiya, init at kakayahan ng inyong katawan na tunay na maghanda para sa gabi. Madalas itong napapabayaan, ngunit sa sandaling maunawaan ninyo kung paano ito gumagana, maaaring ito na ang maging pinakakaaliw na bahagi ng inyong buong ritual sa pagtulog. Ating tuklasin ito ng sama-sama. Top point 3. Ang sleep trigger sa ibaba ng pusod. May isang tahimik na lugar sa inyong katawan na karamihan sa mga tao ay hindi pinag-iisipan, mga ilang pulgada lamang sa ibaba ng inyong pusod. Ngunit maaaring ito ang pinaka-grounding at pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga puntong na pag-usapan natin. Sa mga tradisyon sa silangan, ang lugar na ito ay madalas na tinutukoy bilang dagat ng enerhiya at may magandang dahilan. Dito nagsisimula ang buhay, dito naiimbak ang init, at dito naghihintay na magising ang inyong pinakamalalim na reserba ng kalmado at balanse. Natuklasan ko na marami sa aking mga matatandang pasyente ang may banayad na tensyon dito kahit na hindi nila ito namamalayan. Para sa ilan resulta ito ng mga problema sa panunaw o ng maraming taon ng pagkimkim ng emosyon. Para sa iba, ito ang tahimik at mapurol na sakit ng kalungkutan na naninirahan sa kaibuturan ng tiyan. Anuman ang sanhi sa bahaging ito ng katawan, madalas nagtatago ang pagkabalisa at ang pag-alam kung paano ito pakalmahin ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba. Nang una kong ipinakilala ang tapping point na ito sa isang babaeng nagngangalang Carmen na kararating lang sa edad na 75, nahihirapan siya sa parehong pagtulog at kumpiyansa sa kanyang tumatandang katawan. Nawala ang kanyang koneksyon sa intimacy, hindi lamang sa isang partner kundi sa kanyang sarili. Ipinaliwanag sa kanya na ang maliit na lugar na ito sa ibaba ng pusod ay naglalaman ng higit pa sa pisikal na enerhiya. Nakatali rin ito sa kaligtasan, pagpapahalaga sa sarili at malalim na pahinga. Nag-aalangan siya noong una hindi sigurado kung ang isang bagay na napakasimple ay talagang makakatulong. Ngunit pagkatapos ng ilang gabi ng marahang pagtap kasama ng mabagal at mapagmalasakit na paghawak sa sarili, may ibinahagi siya
na labis kong ikinatuwa. Hindi lang ako mas madaling nakatulog, sabi niya. Pakiramdam ko, umuwi ako sa aking sarili. Upang simulan ang pag-activate sa lugar na ito, ilagay ang dulo ng inyong mga daliri, mga 3 daliri, ang lapad sa ibaba ng inyong pusod. Gumamit ng magaang pressure at simulan ang pag-tap o marahang pagpindot sa maliliit at pabilog na paggalaw. Huminga ng mabagal habang ginagawa ito. Hayaan ang inyong mga balikat na lumambot. Damhin ang init na nagsisimulang umakyat sa inyong ibabang tiyan. Hindi ito tungkol sa stimulation. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng senyales sa inyong buong katawan na ito ay ligtas na, kayo ay grounded at na walang inaasahan sa inyo ngayon kundi ang magpahinga. May dahilan kung bakit ang puntong ito ay minsan tinatawag na sleep trigger. Nagtatap ito sa inyong parasympathetic nervous system na tumutulong na pabagalin ang tibok ng inyong puso, i-relax ang inyong digestive system at payagan ang katawan na pumasok sa pinakamalalim na estado ng paggaling nito. Kapag isinama ninyo ito sa 2 naunang punto, ang nagpapakalma ng isip na third eye at ang nagpapatahimik ng puso na sentro ng dibdib, lumilikha kayo ng isang full body na imbitasyon sa kapayapaan. At kapag isinama ninyo ang maingat na self-pleasure, hindi ninyo lamang tinutulungan ang inyong katawan na mag-relax. Pinararangalan ninyo ito ng buo, mabuti at kumpleto. Ang maganda sa gawaing ito ay para sa inyo. Walang sino man ang kailangang malaman na ginagawa ninyo ito. Walang reseta, walang paghusga, walang mga patakaran, ilang tahimik na sandali lamang bawat gabi kung saan pinipili ninyong alagaan ang inyong katawan, isipan at puso. At bilang kapalit, nagsisimulang maalala ng inyong katawan kung ano ang ibig sabihin ng matulog ng mahimbing at gumising na parang kayo ulit. Ngunit narito ang isang bagay, kahit na ang pinakamakapangyarihang mga diskarte sa pagtap ay maaaring mawalan ng epekto kung hindi ito ginagawa ng may tamang intensyon. Sa katunayan, maraming mga nakatatanda ang hindi sinasadyang gumagawa ng ilang maliliit na pagkakamali sa kanilang routine na maaaring ganap na kanselahin ang lahat ng mga benepisyong ito. At ang mas masahol pa, ang ilan sa mga gawin na iyon ay maaaring tahimik na pumipigil sa mismong pahinga at ginhawa na kanilang inaasam. Sa susunod na seksyon, gagabayan ko kayo sa buong ritual bago matulog, hakbang-hakbang, at ibubunyag ang 3 pinakakaraniwang pagkakamali na dapat iwasan kung gusto ninyong tunay na gumana ang mga top point na ito. Huwag itong palampasin. Kung nanonood pa rin kayo at ang mga pananaw na ito ay tumatagos sa inyo, itatype ang numerong 1 sa mga komento para ipaalam sa akin na narito kayo. Ngayon, tumulong tayo kung saan pagsasama-samahin natin ang lahat at tuklasin ang mga pagkakamali na maaaring humahadlang sa inyo. Ang ritual at ang mga pagkakamaling dapat iwasan. Ngayong alam na ninyo ang 3 makapangyarihang top points, ang third eye, ang sentro ng puso, at ang sleep trigger sa ibaba ng pusod oras na upang pagsamahin ang mga ito sa isang simple at nakapapawing pagod na ritual bago matulog. Tinatawag ko itong imbitasyon sa pagtulog. Ito ay hindi lamang isang serye ng mga hakbang. Ito ay isang paraan
ng marahang paggabay sa inyong katawan, puso at nervous system sa isang estado ng pahinga na walang pressure, walang pagmamadali at walang kahihiyan. Ang ritual ng imbitasyon sa pagtulog. Ihanda ang inyong lugar. Magsimula sa pamamagitan ng paglikha ng isang tahimik at komportableng espasyo para sa inyong sarili. Hindi ninyo kailangan ng anumang magarbong bagay, isang madilim na ilaw, isang malambot na kumot, at isang kahandaang maging present. Maging komportable, umupo o humiga sa isang nakaka-relax na posisyon. Huminga ng mabagal paloob at palabas. Itap ang third eye. Magsimula sa inyong third eye. Gamitin ang dulo ng inyong mga daliri para itap o lagyan ng marahang pressure sa pagitan mismo ng inyong mga kilay. Hayaan itong maging senyales sa inyong isipan na oras na para tumahimik. Gawin ito ng mga 30 segundo. Patahimikin ang puso. Ilipat ang inyong kamay sa inyong dibdib sa malambot na espasyong iyon sa pagitan ng inyong mga utong. Itap o pindutin ng bahagya na parang pinapakalma ninyo ang isang kaibigan. Hayaan ang bawat haplos na magpagaan sa bigat ng inyong araw. I-ground ang inyong katawan. Dalhin ang inyong atensyon sa ibabang bahagi ng tiyan sa ilalim lamang ng pusod. Hayaan ang inyong mga daliri na marahang umikot. Damhin ang init na umaakyat sa inyong tiyan. Damhin ang pagtanggap ng inyong katawan sa inyong pangangalaga. Simulan ang self-pleasure. Kung tama sa pakiramdam. Pagkatapos lamang ninyong pagdaanan ang 3 puntong ito at maibigay sa inyong katawan, ang mensahe na ito ay ligtas, kalmado at konektado, saka lamang dapat magsimulang mag-explore ng self-pleasure. Kung hindi iyon tama para sa inyo sa isang partikular na gabi, okay lang din iyon. Ang mga hakbang na ito lamang ay maaaring magsimulang baguhin ang inyong relasyon sa pahinga. Ngunit kahit na ang isang simpleng ritual na tulad nito ay maaaring magambala ng mga gawi na nabuo ng maraming nakatatanda sa paglipas ng mga taon, mga gawi na maaaring tahimik na sumisira sa lahat ng progreso na sinusubukan ninyong gawin. Mga karaniwang pagkakamali na dapat iwasan. Pagmamadali. Napakarami sa atin ang natutong tingnan ang kasiyahan bilang isang bagay na mabilis at nakatago, isang bagay na dapat tapusin agad, hindi isang bagay na ninanamnam. Kapag nagmamadali kayo, ang inyong nervous system ay nananatili sa isang mataas na estado. Sa halip na mag-relax, nananatiling alerto ang inyong katawan. Ang pagiging alerto na iyon ay humaharang sa melatonin at nagpapanatili sa inyong tulog na mababaw o putol-putol paggamit ng matindi o agresibong stimulasyon, lalo na kapag gabi, na maaari nitong i-activate ang sympathetic nervous system, ang inyong fight or flight na tugon na nagpapataas ng tibok ng inyong puso at nag-aantala ng pagtulog. Isipin ang gawaing ito bilang isang imbitasyon, hindi isang pagtatanghal. Ang layunin ay hindi lamang pagpapakawala. Ito ay pahinga at muling pagkonekta, pagdadala ng pagkakasala o kahihiyan sa sandali. Kung pinalaki kayo sa paniniwalang mali ang paghawak sa sarili, ang mga damdaming iyon ay hindi basta-basta nawawala sa pagtanda. Nanatili itong tahimik, lumilikha ng tensyon sa katawan
na humaharang sa parehong kasiyahan at pahinga. Ang katotohanan ay ang inyong katawan ay sa inyo pa rin, ang inyong pagnanasa ay mahalaga pa rin, at ang malalim at nakagagaling na tulog ay isang bagay na nararapat sa inyo, hindi isang bagay na kailangan ninyong paghirapan. Kapag ginawa ninyo ang ritual na ito ng dahan-dahan at walang paghuhusga, magsisimula kayong makapansin ng pagbabago. Hindi na gaanong magkakarera ang inyong mga iniisip, hindi na magiging masikip ang inyong dibdib, at hindi na magiging napakalayo ng inyong pagtulog. Ito ang inyong oras. Ito ang inyong gamot. At ang inyong katawan, gaano man karaming taon na kayong dinala nito, alam pa rin kung paano tumugon sa kahinahunan. Ngunit may isang huling bagay na gusto kong iwan sa inyo. Isang bagay na mas mahalaga pa kaysa sa mga pamamaraan mismo. Ito ay isang katotohanan na natutunan ko pagkatapos ng 3 dekada ng pakikinig sa mga nakatatanda na muling natutuklasan ang kanilang sariling mga katawan at binabawi ang kanilang mga gabi. At sa sandaling maunawaan ninyo ito, maaari nitong baguhin hindi lamang kung paano kayo matulog, kundi kung paano kayo mamuhay. Isang mahalagang aral sa buhay mula kay Dr. Reyes. Kung may isang bagay akong natutunan pagkatapos ng mga dekada ng pangangalaga sa mga nakatatanda ito, ay ito: ang inyong katawan ay hindi kailanman tumitigil sa pagnanais na alagaan. Maaaring mas mabagal itong gumalaw, maaaring mas sumasakit ito, ngunit ang pangangailangan nito para sa kapayapaan, haplos at pahinga ay hindi kailanman kumukupas. Ang ating tinalakay ang pagtap sa third eye para pakalmahin ang isip sa dibdib, para patahimikin ang puso at sa tiyan, para i-ground ang katawan, ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang tahimik na pagbabalik sa inyong sarili. Kapag isinama sa marahang self-pleasure ang gawaing ito, ay nagiging higit pa sa pisikal. Ito ay nagiging nakagagaling. Nakakita ako ng mga pasyente na umiyak sa ginhawa pagkatapos ng kanilang unang buong gabi ng tulog sa loob ng maraming taon. Nakakita ako ng mga matitigas na lalaki na lumambot sa kalmado, at mga babaeng matagal nang isinara ang kanilang pagnanasa na sa wakas ay ngumiti muli. Nararapat sa inyo iyan. Hindi balang araw kundi ngayon, ngayong gabi. Hindi ito tungkol sa pag-aayos ng anumang sira. Ito ay tungkol sa pag-alala na ang pahinga, kasiyahan at kapayapaan ay hindi mga luho. Ito ay inyong karapatan mula pa ng isilang. Kaya ngayong gabi, dahan-dahan lang. Maging mabait sa inyong katawan. Magtap ng may pag-iingat, humawak ng walang kahihiyan, at hayaang dumating ang tulog hindi bilang isang bagay na hinahabol ninyo, kundi bilang isang bagay na malugod ninyong tinatanggap sa inyong tahanan ng marahan, ganap at sa wakas. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa inyo, kung nakatulong ito na maramdaman ninyong kayo ay nakikita, nauunawaan, o kahit na medyo mas payapa, inaanyayahan ko kayong maging bahagi ng usapang ito. Ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan o kapamilya na maaaring kailangang marinig ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang naramdaman ninyo sa gawaing ito, o i-type lamang ang oo kung handa kayong subukan ito ngayong gabi. Ang inyong boses ay mahalaga, at ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba.
Mag-subscribe para sa mas maraming mahabagin at age-positive na edukasyong pangkalusugan. Ang inyong suporta ay tumutulong sa akin na lumikha ng mas maraming nilalaman na idinisenyo para lamang sa inyo na may katapatan init at tunay na mga solusyon. Salamat sa pagiging narito at sa paglalaan ng oras na ito para sa inyong sarili. Tandaan, ang pagtanda ay dapat tungkol sa pakiramdam na mas may kapangyarihan, hindi kulang. Patuloy nating lakarin ang landas na ito ng sama-sama.